Kung pag-uusapan kung may blanco o wala, totoong may blanco. Ang pinagbabasihan ko dito, Opo. Jen, Nelson, Kuya Benny, ay yung kopya na pinadala sa akin. Kasi lahat ng members ng Congress ay mabibigyan ng bicameral report. Kasi kinakailangang i-ratify yun eh. Plenary lang ang magra-ratify. Ngayon, dahil sa i-ratify yan, mapipilitan silang bigyan kami ng kopya. Ngayon, ang kopya po ay pinadala sa amin sa pamagitan ng email. Ngayon, kami mahigit na 300 ang nagpadala ng email sa amin, opisina ng Secretary General. So makikita po nyo doon, iba-ibang minuto, iba-ibang oras. Kasi sa 300, di naman yan sabay na mayano yun eh. Opo, opo. Sa akin, sa panig ko, dahil letter M ako eh, na-receive ko, kasi tinignan ko yung oras, na-receive ko December 11, 2024 at 6:27 p.m. sa gabi. Na. Opo. Ngayon, wala ako doon sa Congress nung panahon na yon. Opo. Kasi aaminin ko sa inyo na naunsyamin na ako ng kaka-attend. Sapagkat yung unang-unang attempt ko lang na magtatanong ako pagdating sa plenary debates, alam naman ninyo ito, ayaw nila akong payagan magtanong. Opo, oo. So sabi ko sa sarili ko, Kuya Benny, saan ka naman nakakitang pagkalaki-laking budget, 6.325 trillion pesos? Bakit naman hindi mo kami bibigyan ng pagkakataon makapagtanong? Alam mo ba kung ano yung subject matter nung unang araw ng tanungan, plenary debates na to? Wala pa kami doon sa mga ahensya ng gobyerno. Wala pa yung NIA. Wala pa yung Philippine Coconut Authority na yun ang magiging subject matter ng tanungan, plenary. Doon pa lamang sa general principles. Kasi doon pa lamang doon sa mga economic indicators, may pagtatalo na sa dibdib ko na hindi tama itong mga macro at saka micro indicators na nakalatag dito na nanggaling sa economic cluster. So meron akong set na mga clarificatory questions. Gusto kong itanong sa kanila kung yung dalawang targets ng pamahalaan, napaka-importante nun, ay ma-achieve by 2028. Ibig sabihin sa katapusan ng administration ng ating Pangulo. Ayaw po nila akong bigyan ng pagkakataong makapagtanong. Dalawang batalyon ang nakahanay doon bago ako makarating. Talagang diniscourage nila ako. No? Huwag na kayo magtanong. Opo. Kung talagang mapilit ka na makapagtanong, humingi ka muna ng Magpaano muna kayo daw? ng permiso mula sa ating majority leader. Nakaka-insulto yun, Kuya Benny. Saan ka nakakitang... Meron ba tayong regulasyon na kapag magtatanong ang isa sa amin, kinakailangan humingi ng permiso sa majority leader? Bakit yung mga minority, kamukha ng makabayan black, anytime pwede silang magpalista ron? Bakit ako hindi pwede? Balik tayo dun sa ano. So nawalan na ako ng gana ron. Tinignan ko na lang kung talagang hanggang sa dumating ang BICAM. Palagi kasing nangyayari, kapag yan hinimay ng House of Representatives, ito na, hihimayin uli ngayon ng Senate, iba naman ang kanilang version. Makikita mo doon sa dalawang version, may pagkakaiba. Totoo po. Hindi naman lahat ibang-iba. Ngunit, may makikita ka doon, maybe siguro, by way of figure siguro, mga maybe 10 to 15% ang pagkakaiba. Maliit lang din naman pala. Opo. Pero, maaring yung pinag-uusapan natin, yung bilang, pero yung magnitude ng pagkakaiba ka naman malaki. Okay. So, kinakailangan i-reconcile yung dalawa. Paano pagre-reconcile? Tatawag sila ng bicameral conference. Ayan. Then natapos. Yung bicameral report na yon, Kuya Benny, ira-ratify ng both houses. So sa panig namin, ni-ratify yon December 11, 2024. Nung makita ko yung kopya ko, in-email sa akin, 6:27 ng gabi. Alam mo, Jen, Nelson, anong oras yung actual ratification? Tiningnan ko rin eh. So pinakuha ko yung video. Para may compare nyo nga naman. Kasi yung kung ano yung kinaupo ng speaker. Merong relo dito at saka yung video, meron ding meron may ding time po yun, may orasan may timer. So tiningnan ko doon sabi ko doon sa staff ko, bantayan mo hanggang dito, tingnan mo kasi hindi ko nakikita, maliit eh.
Paano kaya natin makukuha yung time pagka yung mismong pinukpok na ng ano? Yung Gaybel, opo. Ang nagpukpok ng Gable si Rodito ay yung Albano. Si Opo. Tony Pet. Tony Pet Okay. Albano, opo. So sabi ng Majority Leader, I move to ratify the bicameral reports, Your Honor. Is there any objection? Hindi, viva voce pala. Opo. Viva voce. Viva voce. Those who are in favor of blah, 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 say aye. Yan, di ba? Those who are say nay. Nung nanalo yung A. The ayes have it. Pak. Kinuha ngayon yung, kasi maliit eh. Pinakunan ko na litrato, tsaka ang sininag ngayon, Ano oras? alas 7 ng gabi. 7. O, Jen, Opo. kahit na ikaw pang pinakamabilis na magbasa at mag-analisa ng mga figures. 647 mo na, yun na-receive. Hindi, 627. 627, opo. Mahigit na 200 pahina yung report na yon. 33 minutes. Okay. Ngayon, ang napansin ko dun sa huli, wala Opo. naman akong pagkakataong mag-object. Wala ako dun eh. Ang dapat na nag-object yung nandun at nakita na nila yun. Kasi nakita ko dun, merong 13 pahina. Doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga. Pagka sisingitan na nila yung special provision. 13 pahina yon, Kuya Benny. Opo. Tingnan mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa 13 pahina, 28 blanks. Ngayon, ang tanong natin, Oo. bakit na-ratify? May blanco. Ba't walang nag-object? Oho. At saka yung kopya ko, kasi pinadala sa akin by email, may pirma. Bibilangin ko per page, nagbabari eh. Merong 13 tao ang pumirma, meron namang 11, merong 12, naglalaro lang doon. Opo. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, basta ganun. Sa makatwid, higit sa 10 ang pumirma. Ilan po bang representante ng bawat House at Senado? Nang alam ko, 12 sa Senado, 12 kaya, maring higit pa. Siguro 15, kung minimum of 12, maximum 15. Ngayon, ang kukunin lang naman yung majority eh. Yan po yung tinatawag, para ho sa kaalaman ng ating manonood, yan po yung tinatawag na BICAM, na meron pong representative galing sa Congress at meron ding galing sa Senate, at sila po yung magbubuo niyang BICAM report na yan. So ang blanco ko, maliwanag mula po doon sa BICAM report. Nga sa BICAM report ang Ayun. mga blanco. Okay, opo. Kasi medyo mapanganib yun eh. Alam ko na meron namang omnibus motion na kapag ka ang layunin ay iwasto lamang yung typographical or grammatical errors, pwede naman eh. Pwede. So halimbawa, makikita mo naman ang subject is plural. Opo. So yung verb mo dapat plural, 'di ba? Subject predicate relations lang ang pinag-uusapan. Tama naman 'yun eh. Alangan namang 12 millions. Meron is kamo hindi. Halimbawa, pagka subject mo plural, yung corresponding verb mo magmamatch doon. Opo. Pwede 'yun, grammatical. Typographical naman. 1 billion pesos, kanya peso lang ang nakalagay. Lagyan mo ng S. Yun ang Opo. typographical. Pwede yun. Oho. Pero ang pinag-uusapan, in relation to, sabi niya ganyan, from letter A, sabi niya ganyan, to blah, 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 with the corresponding 795 billion pesos be replaced with, sabi niya, pagkatapos merong, Blank. ano i-replace mo ngayong amount doon? So from, let's say, 800 billion to, kanyang ganon, Opo. blank. Ngayon, ang magiging problema natin ngayon, kung na-ratify yun, ibig sabihin, yun ang magiging basis ng GAA. Bago siya maging isang tunay na enrolled bill, kailangan lagyan yun. Ngayon, sino naglagay? Yun ang tanong. Oho. Yung naglagay na yun, meron ba siyang authority? Kasi, Kuya Benny, ang gusto kong emphasize sa ating mga mamamayan, hindi typographical yung isang mahabang ganun na, amount ang pinag-uusapan will be replaced. Kasi nakalagay, halimbawa, 1,942 million to be replaced by blank. O ano namang... kahit sino maglalagay ng amount doon. Opo. Palagay mo merong nag-utos sa kanya. Nari, yung technical staff. Ito, ang ilalagay mo dito, ito, napag-usapan na namin sa ganito, ganyan. Opo. Ito yung ilalagay mo dyan. Meron na instruction. Opo. Ngayon, hindi alam ng plenaryo yun. So, walang kaalaman yung buong plenary. Lahat ng pagbabago, plenary action. Dapat. Sino ngayon ang nag-fill up nun? Dahil walang kasi ang pwedeng magpalit nun eh. Yung House of Representatives, sapagkat sila yung magpiprint nung GAA. Opo.
Pag na-print yun, dadalhin sa record section ng Malacanang, i-receive. Pagka-receive noon, mula doon sa punto na yun, na na-receive na yung final version ng GAB, enrolled bill ang tawag. Naghihintay na ng Pirma ng Pangulo. pagpirma ng Pangulo. Ngayon ang tanong ko, kung hindi sa House, sa DBM, di ba? Pagkatapos pinila pa ng DBM nga, binalik sa pinrint ngayon sapagkat pinila pa ng DBM. Hindi ko sinasabing DBM pero dalawa lang ang pwedeng magpalit. Pero ang sabi nyo dyan, Kong, merong mga technical working group na sinabdivide para buuin ata Computation ng paliwanag nila, Kong. yung Hindi pa nako-compute. di ba, yung BICAM report sa pamamagitan po nung technical working group, parang tatlong technical working group. Palagay mo na 10 technical working group. Opo. 10 na, ano ngayon? So, aywan ko lang kung baka yun ang hindi kaya doon nila binuo kung ano yung mga blanco na yun. Kasi pagdating daw po sa tanggapan ng Maaring mangyari yun. Ang sinasabi ko at ang tinatanong ko, yung bang technical working group may authority. Sapagkat Yung proseso. plenary ang gagawa. Kasi merong kanya-kanyang responsibilidad yan. Oo. Di ba? Okay. Ngayon, kapag hindi dinaan sa plenary yan, is deemed illegal. Halimbawa, Dahil yun yung sinasaad ng batas. yung mga blanco ngayon, merong corresponding na nakalagay na motion. Opo. Your Honor, sabi niya ganyan, dahil po yung pahina ganito hanggang sa pahinang ganyan, may mga 28 na blanco, ito po yung katapat na ilalagay. I move that this particular sheet of paper be approved by the plenary. Ganun dapat. Ayun. So, yung because- motion pala yun, Kong. Plenary nga ang So, sa magbibigay ng madaling salita, authority. maaaring iisang tao lang ang nagdesisyon yan. Pwede. Merong ganyang... Isang tao o dalawang Isang tao. grupo. Hindi ba palagi ko sinasabi sa inyo? Kaya nung ako ay nagkaroon ng unang pagkakataong maka-attend ng BICAM, 15 Congress ito, Jen, Opo. Nelson. Aba, medyo excited ako dahil first time ko, Kuya Benny, maka-attend ng BICAM. Okay, sabi ko. Iba-ibang lugar yun 4 na beses yun Aba, napakasarap ng pagkain namin, Kuya Benny. Ay, talagang buffet daw Diyan ang mga senador sa harap namin. Opo. Nandito naman kami. Basta mahabang mesa yun kasi kumisan 12 o kaya 15. Yan. Basta talagang masasabi ko sa inyo, talagang masarap ang pagkain namin. Natawag na bicameral conference. Pero hindi konferensya, puro kain na ng ginagawa namin. Wala akong pinag-uusapan Tinitingnan namin yung 2 tao. Sa panig namin, nung panahon na yun, ang chairman ng Appropriations Committee, yung namayapang si Nonoy Andaya. O sa panig naman ng Senado, ang aking kumare, Senador Loren Ligarda. O di pagkatapos na kami kumain, hahanapin namin yung 2. Nasaan na kayong 2? Ayun, andun sa may... andun kasi Manila Polo Club. Di ba may garden, mayroong pagkalawak-lawak na green na yun, yung pinag-ano ng golf. Nandun sila sa gitna. Nakaupo doon sa damo, nandun sa... ano ka kung BICAM ito? Wala naman kaming nalalaman. Yung media, nagkuha ng picture, tapos umalis na. Mas na. Opo. Photo op lang. Ayoko na ako. Yung huling BICAM, hindi na ako sumama. Pero ano ba dapat na nangyayari sa BICAM? Hindi sana pinag-uusapan namin. Kamukha yung, halimbawa, may blanco yun. Isa-isahin yung dapat yung ano. Hindi ba ganun dapat? Tapos pipirma kami. Ilalagay na lang natin sa usaping literal. Opo. Hihimayin nila isa-isa yan. Ganun dapat. Halimbawa, itong yung napag-usapan, may iba blanco po muna natin, ganito, ganyan. Kasi po, ito. Di, pwede yan. Pero kako, teka muna, ganyan, paano itong gano'n? At least pinag-usapan nyo. Kapag halimbawa, okay na lahat, pipirma lahat na may blanco, pero merong isang papel doon na ipapasa sa plenary bago magtapos. Kinakailangan ma-approve ng plenary na ito yung pinag-usapan ng 2, yung blanco na yung kinakailangan pilapan. Sa makatwid, merong accompanying seat na yun ang itatakip mo doon sa mga blankong nandun. Wala namang ganun So, sa madaling salita, nagsilbing bulag pa at bingi yung nasa BICAM. Sa Ay, ang nangyaring gusto yun. kong tanongin doon, itong nakapirma, bakit kayo nakapirma, alam yung blanco yun, wala ba kayong pinag-usapan na kung ano man ang ilalagay nyo dyan, ipa-approve nyo muna sa komite, Tsaka ang bigat bago nyo isubmit yung enrolled bill? Ang bigat ng binitiwang salita ni Super Ate. Kaya niya hindi pinirmahan dahil blanco. May bang kaya pala merong ilang senador kung na talagang sinabing wala silang pirma no pinakita sa na talagang blanco din yung pirma nila kung. Alam mo pala, nakita mo pala, ba't hindi ka nag-object? Yun ang sinasabi ko, objectan mo. Kasi pag nag-object ka, hindi mararatify yan. Yun na nga. Ba't di ka nag-object?
Kung nandun ako, mag-object Saan ako mo siya mag-object? In the first place, hindi na nga ho nag-uusap. Kumakain na Hindi, lang tayo. kahit na. Oo. Kahit hindi tayo nag-uusap, alang-alang sa kapakanan ng bansa. Mag-object ako. Hindi ko naman siya kailangan kausapin bago ako mag-object. Eh. Aha. Kaya lang, hindi ako nakapag-object. Wala ako doon eh. So ibig sabihin ko, kasi wala rin, hindi naman kami mababatas, hindi ba kami matin ng BICAM, ano? So dapat ba doon, ito na yung BICAM, final na ito, baka mayroon pa ba kayong tanong dyan? Di ba usually ganun ang gagawin? Dapat nga ganun, sapagkat nga komperensya ng kumbaga, kami yung representasyon nung 4 na buwan na pagtatalo. Ayun, opo. Kasi nga, i-reconcile na lang natin yung conflicting provisions para yung boto namin, Yung hindi- iisa na lang. Ayun, Yun ang katwiran dun eh. Oho. So lahat ng hindi pagkakaunawaan, ng hindi pagkakaiba doon, bakit sa'yo ganito? Hindi, ganito kasi yan, ganyan. Oho. Hanggang sa medyo maayos namin, sige, payag na kayo sa ganito. Kasi ito, panakip natin dito talaga. Ayun. Binawasan nyo doon, dito natin lagyan. Oho. In other words, ira-rationalize natin yung pinag-iba ng ating version. Ilalatag na maayos. Hindi sa puro blanco na lang yung... lalo naman siguro hindi nila pinag-usapan kung anong ilalagay doon. Oho. Bakit nauwi tayo sa 28? Ito yung pinakamabigat eh. Opo. Hindi ko naman sinasabing hindi mabigat yung blanco na medyo mahaba. Kasi sa laki ng figure, hindi naman pwedeng konti lang ang Opo. blanco mo kasi billion eh. Opo. Trilyon, oh. Kakasya. Hindi, yung karaniwan billion eh. Bilyon yung Oo. bawat ahensya. Ilang ciphers ang billion, Kuya Benny? 3, 6, 9, siyam na 0. Siyam. Opo. Kasi pagka trillion, 12 eh, ciphers. Tapos meron ka pang 0.00. Opo. Kaya mahaba dapat yung ano. Pero yung saan program appropriation, yung blanco niya, ganun lang. Maliit lang. Konti lang. Alam mo kung bakit? Kasi, sabi niya, the following should be replaced kanya from A, Opo. A to, tapos ganun. Abi, napakarami nung ilang baka B, C, D, F, G, halimbawa, from A to X, napakaraming, A to Z. akalain mo napakaliit. Oho. Pero kasi letter lang ilalagay B, mo. C, D, F, G, H, I, So, J, K. pwede mong itago dyan yung laki ng gusto mong itago. From A, kanya to, Blank. Zay. ganun lang, tas period. Opo. Zay. Ay, paano kung yung hindi pala trillion yun. sa dami ng sinakop niya eh. Yan ang gusto kong pagtatanong sana. Magaling pala talaga. Iniisip talaga ng gusto mabuti pala yun. Bakit sasabihin nila, walang blanco. Sino magsasabing walang blanco? Nakalimutan ko lang dalhin eh. Oho. Nakita nyo rin, may blanco talaga. Pero mamaya, nasa sasakyan ko, pakikita ko Pero sa inyo. yung blanco daw po yung Dala-dala ko yung kopya ko eh. Ang blanco daw po kasi ngayon yung yun nga ang BICAM. Pero ang punto naman nung nasa Malacanang, walang blanco nung pinirmahan na ng Wala Pangulo. nga blanco sapagkat nung enrolled bill Inenroll na, oo. meron na nagpilap eh. Nagpilap. Kaya ang tinatanong ko sa iyo, sino ba yung inutusan? Sino ba yung nag-utos? Nag-fill up Yung sa bang blank. inutusan na yun? Bilang linaw sa ating mga tagapanood, sa ating mga kapatid, Oh. doon sa daan mula sa DBM Mula sa BICAM, BICAM papuntang DBM. Oho. Yung dalawang yun, sino doon ang nag-fill up nang hindi dumaan sa plenaryo? Ayun. Kasi Diba? kailangan dumaan sa plenaryo yun pag may binago ka riyan eh. Oho. Yun. Kasi sa legal, tawagin yung blanco. Hindi naman, pagka legal, hindi mo sasabing blank eh. Oho. Material particular, sabi niya. So, ibig sabihin nun, blank. Lacking in material particular. Wala eh. Ang problema kung nag-resign na po, nagbitaw na bilang chairman ng APRO yung chairman ninyo eh. So, anong problema nun? Hindi ka ba nakapirma ron? Ay, nakapirma ho Hindi kaya siya. siya nakapirma? Wala ba, nakapirma siya doon ko. O, kaya Kasi di ba marami sa na- experience sa dati, dalawang chairman lang ng APRO nag-uusap eh. APRO ng Senate, saka APRO ng Ako, Lower House. kaya ko sinasabi na dalawa lang tao nag-uusap. Sapagkat nakita ko mismo, nandun ako. Yung time yun, yung time yun. Maski yung isang nagsusulat sa isang dyaryo na malapad, nabasa ko. A conference of two, sabi niya eh. So palagay ko, siya rin alam niya, hanggang ngayon nangyayari yun. Ang sinasabi ko sa inyo, 15 Congress, 19 Congress ngayon. So Kung nakita ko ilang na- kongreso na nangyayari. O, palagi ganun eh. Kaya nga, ang palagi kong ina-advocate Nelson eh. Di ba sabi ko, tanggalin na lang natin, Kuya Benny, Yung BICAM. yung BICAM. Una, wala namang BICAM sa nakasulat sa Saligang Batas eh. Opo. O sa liwanag ng nangyayari, hindi naman talaga bicameral conference. Pero yung Nagkakainan plenary, yung plenary deliberation na yun, nakasaad mo ba sa batas yun? Yung plenary na mag-a-approve talaga ng budget. O talagang plenary action lahat yan. Plenary action, yung nasa batas, bakit hindi natin ginawa? Yung wala sa batas, yun yung ginagawa natin. Yun ang sinasabi ni Kong Marcoleta. Kasi kung wala ng BICAM, yung dalawa na lang,
Hindi na BICAM ang tawagin. Magtawag na lang kung sino yung gusto, pero hindi BICAM. Pilitin natin, Congress. Pag Congress kasi, 2 kapulungan eh. Tama po. O magsakit kayo, kumuha kayo ng 2 tao nyo, 2 tao rito. Ito na lang hindi natin pinagkakaintindihan. I-reconcile natin yung hindi na Madali lang ito. Pagkatapos, magtawag na tayo ng plenary ngayon. Approve nyo, approve namin. Ganun lang. Pero kung magtatawag ng bicameral conference na hindi naman talaga sila nagko-confer. Hindi, pero ngayon, Kong, moving forward tayo, kinisyon ito sa Korte Suprema, ang problema ito, pagka ito po'y nabalam, ang masasakripisyo pambansang budget natin, Kong. Hindi siya mababalang pa ngayon. Wala pa namang aksyon ng korte. Kapapay lang yata ng petition. Hindi ko alam kung parang kahapon kahapon yun. na nga, tao po. Sasagot pa yung sasagot pa yung kung sino yung inasunto. Ang inasunto yata ang Senate President, ang House Speaker, at saka yung ating Executive Secretary. May proseso naman yan. Alam nyo naman eh. Ang sasagot ngayon, sapagkat ang tagapagtanggol, ang abogado ng gobyerno, Solicitor General. So gagawa pa ng sagot. So Mahaba pa. habang walang ginagawa, sana man lang kung hindi ko sinabasa yung petition eh. Siguro, hindi naman siguro humingi ng TRO. At palagay ko, hindi naman magti-TRO ang sapagkat, teka muna, hindi kami magti-TRO sapagkat alam naman natin gumagana ang ating pamahalaan. Kapag tini-RO namin, wala nang gastusan dyan. So yun na nga po. Baka mapilay naman ang yun ang gawain magiging ng problema gobyerno. natin doon, Kong. Kasi kung pagka ito'y nabalam, ang pambansang budget natin ang masasakripisyo. Kaya nga, ang gagawin ng Korte Suprema dyan ay talagang papapaliwanagan muna pero wala na sigurong TRO mangyayari. Pero kinakailangan lumabas sang-ayon sa kanilang nakikita na o sa mga susunod na mga kongreso. Sabi niya, halimbawa, magsisimula in the next Congress, huwag na kayong mag-BICAM. Ayun. Halimbawa, ganun. Well, Di ba? yun ang aabangan na natin siguro, Kong. Anyway, napasarap tayo ng kwentuhan, Kong. Basa kami ng mga reaksyon.